Breaking news. 3 araw na ang lumipas mula nang mag-umpisang umatake ang Israel sa Syria upang tulungan ang kanilang mga kaibigan na Druze na nasa Golan Heights. Ang unang pag-atake ng Israel, nagwasak ito ng maraming tangke ng Syrian forces. Hindi ito pinayagan ng Israel na makapasok sa Golan Heights upang atakihin ang Druze. At pagkatapos ng unang pag-atake, Israel nagsagawa na naman ng panibagong pag-atake sa Syria. Nakapagtala ito ng 160 targets sa Syria. Wasak maging ang military headquarters ng Syria na nasa Damascus. Dumating pa sa punto na meron ng nasawi. Nadagdagan pa ang numbers ng mga sugatan. At Israel ay naghahanda pa para sa isang panibagong pag-atake sa mga susunod na araw sa Syria. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero paalala muna tayo mga kaibigan, bago ang lahat ay huwag mo nang isubscribe ang channel na ito. Huwag mo na ring i-like ang videong ito at huwag mo na ring i-click ang notification bell. Hindi yan nakakatulong sa akin. Pero lahat na yan ay kabaliktaran. Kumusta kayong lahat mga kaibigan? Ngayon ay maulan na araw, masarap uminom ng kape. Ngayon ay July 17, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Syrian forces. 4 na araw na ang lumipas mula nang sumiklab ang isang digmaan mismo sa loob ng Syria. Pero makalipas ang isang araw, nagdesisyon ang Israel na sumali sa gyerang ito kaya 3 araw na ang nakalipas mula nang unang umatake ang Israel sa Syria. Ayon kay Benjamin Netanyahu, napilitan sila na magsagawa ng pag-atake sa Syrian forces matapos ang kanyang kahilingan sa presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa na huwag atakihin ang Druze. Pinoprotektahan kasi ni Benjamin Netanyahu ang Druze na nasa Golan Heights. Pero nang pumalya ang kanyang kahilingan at papasok na ang mga tangke ng Syrian forces sa Golan Heights upang atakihin ang Druze, hindi nagdalawang isip ang IDF na magpalipad ng kanilang fighter jets, drones at iba pa upang wasakin mga kaibigan ang tangke ng Syrian forces. Wasak na wasak ito. Gusto kasi ni al-Julani o Ahmed al-Sharaa na ang mga Druze ay makiisa na sa gobyerno ng Syria. Pero ayaw naman ng mga Druze na makiisa sa gobyerno ni Ahmed al-Sharaa sapagat ayon sa mga Druze, sila raw ay dating mga rebelde at nagmula sa Al-Qaeda at gusto nila na sila ay pamunuan ng Israel. Kaya nananawagan mga kaibigan ang grupo ng Druze na tulungan sila ng Israel. Pero nagbigay na rin ng pangako si Benjamin Netanyahu na susuportahan at poprotektahan nito ang mga Druze. Kaya kahapon lamang mga kaibigan, Miyerkules, July 16, nagsagawa ng pinakabagong pag-atake ang Israel sa Syria. At upang patutuhanan ang ating mga sinasabi, kinumpirma ito ng First Post, isa sa mga pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita internasyonal, na ang Israel ay nagsagawa nga ng second round of attack sa Syria. Ayon naman sa ulat ng Al Jazeera, sa naturang pag-atake ng Israel sa mga kaibigan ang military headquarters ng Syria. Malapit ito mga kaibigan sa palasyo na nasa Damascus. At ayon naman sa ulat ng The Jerusalem Post mga kaibigan, umabot sa 160 ang tinarget ng Israel sa loob mismo ng Syria. Kinumpirma ng ilang mga international news na sa naturang pag-atake ng Israel ay meron ng isang sibilyan ang kumpirmadong nasawi. Pero ayon mga kaibigan sa Syrian Health Department, sa dami ng lugar na tinarget ng Israel, hindi malayo na meron pang ibang mga nasawi. At dahil bago pa nga lang ang balitang ito, ay wala pang gaanong kompletong detalye sa kung gaano kalaki ang damage na natamo ng naturang pag-atake ng Israel. Nitong buwan lang na ito mga kaibigan, nang magsimulang umatake ang Israel sa Syria, ang atake kahapon ay ang pinakamalaki. Ang video na inyong nakikita mga kaibigan
ay ang aktwal na kuha at resulta ng isinagawang pag-atake ng Israel sa Syria. Nababalot ng makapal na usok ang isang lugar na bigla ang maraming mga sibilyan, maging ang puwersa ni Ahmed al-Sharaa hindi ito inasahan, lalong-lalo na mga kaibigan na ang ginamit na pangsalakay ng Israel ay mahirap ma-detect ng mga air defense. Marahil ay maitatanong ninyo mga kaibigan kung bakit inatake na rin ng Israel ang Syrian government forces. Ganito kasi mga kaibigan, ang talagang naglalaban sana ay ang Druze fighters lamang at ang mga Bedouin tribes. Ngayon mga kaibigan, sumali kasi ang puwersa ni Ahmed al-Sharaa. Ibig sabihin mga kaibigan, kumampi ang puwersa ni Ahmed al-Sharaa sa Bedouin tribes. Kaya pinagtulungan nito mga kaibigan ang grupong Druze. Ang Druze kasi mga kaibigan malapit ito sa Israel. Maliban sa kanilang paniniwala, ang Druze kasi naniniwala na ang kanilang Diyos ay Diyos na kinikilala ng mga Hudyo. Naniniwala sila sa iisang Diyos lamang. Maliban sa religious reason mga kaibigan, ang Golan Heights, dito itinalaga ni Benjamin Netanyahu ang maraming Druze sapagat pinaniniwalaan ng Israel na isa sila sa makakatulong upang mapaunlad ang Golan Heights. Kaya hindi ipinahihintulot ni Benjamin Netanyahu na pakialaman ng gobyerno ng Syria ang Golan Heights na kung saan naroon ang maraming Druze. Ang Golan Heights mga kaibigan, talagang ito ay pag-aari ng Syria. Pero noong giyera noong 1967, yung tinatawag na Six-Day War, nakuha ito ng Israel kaya naging kontrolado ito ng puwersa ng Israel. Hanggang ngayon ay kontrolado pa rin nila ito. Ngayon, sa naturang pag-atake ng Israel kahapon, nagsalita agad ang presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa. Ayon sa kanya, ang Israel ay naghahanap ng isang kaguluhan at distraction. Nako, matinding gulo na naman ito mga kaibigan. Nakatuon ngayon ang mga mata ng maraming Arab world sa pangyayaring ito. Akala ko rin mga kaibigan ay magkakasundo na sila sapagat nito lamang nakaraang buwan ay nagkaroon mga kaibigan ng pag-uusap ang United States of America kasama ang Saudi Arabia at itong si Ahmed al-Sharaa at nais nga nitong makipagkaibigan sa Israel. At katunayan, sasali raw ito sa Abraham Accords. Pero ngayon, ano itong nangyayari? Tila wala ng katapusan ang kaguluhan sa lugar na ito. By the way mga kaibigan, baka meron tayong mga Pilipino na nanonood sa Syria. Mag-ingat po kayo mga kababayan. At dyan din sa Israel, baka hindi natin alam. Baka merong gawin ang Syria na hindi natin namamalayan. Mas mabuti nang nakahahanda. Dagdag pa sa ulat ng The Jerusalem Post mga kaibigan. Ayon sa leader ng Druze, nais nilang manirahan na walang takot. Kung baga mga kaibigan, nais nila na manirahan na may kapayapaan. At ito pa mga kaibigan, ayon pa rin sa ulat ng The Jerusalem Post, na marami ng mga nagbigay ng testimonya. Ayon sa mga Druze, nakakaharap sila ng humiliation at massacre mula sa kamay ng Syrian President na si Ahmed al-Sharaa. Ayon sa mga Druze, nais nila na sila ay maging integral part of the new Syrian state. Nais nila mga kaibigan na tumanggap rin sila ng rights bilang mga citizen sa kanilang sariling bansa na walang kinakatakutan at walang pagmamalupit mula sa pamumuno ng Syria. At ang susunod na mga update sa istoryang ito mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang channel na ito. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!